Hello everyone, my name is Jan Luis from Tabstam del Mundo, and I'm about to have a book review about Cave and Shadows by Nick O'Keefe. And tara, samahan niyo ako. Ang literatura ay salamin ng lipunan at makikita ito sa nobelang Cave and Shadows ni Nick O'Keefe. Ipinapakita ng akdang ito na kung paano patuloy na naapektuhan ng nakaraan ng kasalukuyan, lalo na sa pagdating sa mga paniniwala at tradisyon na pilit iniwasan o inatago. Sa pamamagitan ng isang misteryosong krimen at malalim na simbolismo, hinihikayat tayo ng nobela na ito na pag-isipan ng mga nangyayari sa pagitan ng modern thinking at ancient thinking. Silip sa kulturang Pilipino. Nagsimula ang nobela sa pagkamatay ni Nenita Pugan, isang dalagang natagpuan malapit sa isang kuweba na pinaniniwalaang sagrado. Dahil dito, kumalat ang hinala na ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa sinaunang ritual na pagano. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng takot, kaguluhan sa bayan ng Yukos. At unti-unting nahahati ang mga tao sa pagitan ng paniniwala sa rason at agham at paniniwala sa mga lumang Diyos at tradisyon. Isa sa mga mahalagang tauhan ay si Jack Hansen, isang dayuhan na kumakatawan sa modernong pag-iisip at lohika. Sa kanyang karakter ay ipinakita ni Joaquin ang pananaw ng mga taong naniniwala sa katwiran at progreso, samantala ang mga mamamayan ng Yukos ay kumakatawan sa mga anino o mga nakaraan, mga paniniwalang pilit itinatago ngunit patuloy na nakakaapekto sa kanilang buhay. Ang kuweba ay sumisimbolo sa mga sinaunang tradisyon. Ito na kahit nakabaon na ay patuloy pa rin umaangat or patuloy na hindi nawawala. Makapangyarihan ang paggamit ni Nick Joaquin ng simbolismo sa nobela. Hindi dahil ito ay isang kwento ng krimen na isang masusing pagsusuri sa mga taong tulad ng maaari bang umusad ang isang lipunan kung itinatanggi ito ng mga nito ang sariling nakaraan? Dapat bang katakutan ng sinaunang paniniwala o bahagi ba ito ng ating pagkatao? Sa halip na magbigay ng tiyak na sagot, hinayaan ni Joaquin ang mambabasa na mag-isip ng maayos. Malakas din ang ugnayan ng nobela sa identidad ng mga Pilipino. Bilang isang bansang dumaan sa kolonyalismo, Kristyanismo, at mayaman na katutubong kultura, ipinakita sa akda kung paano nababanggaan at nagsasama ang mga impluwensyang ito. Ang takot sa kuweba ay sumisimbolo sa takot ng lipunan na harapin ang pre-colonial na ugat nito. Habang ang mga anino ay nagpapaywatig na ang nakaraan ay patuloy na umaangat, patuloy na hindi mawawala, patuloy itong sumusunod sa kasalukuyan. Bagamat makabuluhan ng nobela na ito, maaari itong maging mahirap basahin dahil sa malalalim na wika na nilalaman nito at masinsing na simbolismo. Gayunpaman, ito rin ang dahilan kung bakit naging makapangyarihan ng akda. Bakit? Kasi hinahamon nito ang mga mambabasa na mag-isip ng mas malalim pa upang maintindihan ang mga nakalagay dito. Malalim na kahulugan tungkol sa kultura, kasaysayan at lipunan. Sa kabuuan, ang The Cave and the Shadows ay hindi lamang isang nobelang misteryoso or misteryo, kundi isang masusing pagninilay sa pagka-Pilipino. Bakit? Kasi pinakilala ni Nick Joaquin na upang tunay na maunawaan kung sino tayo ngayon, kailangan nating harapin hindi lamang ang liwanag, kundi pati ang mga anino ng ating nakaraan. Isa itong akdang karapat-dapat basahin ng mga mag-aaral at mambabasang naghahanap ng mas malalim na pag-unawa sa ating kultura at kasaysayan. At dyan nagtatapos ang aking book review about Cave and Shadows by Nick O'Keefe. Thank you for watching, guys!